Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Exclusive! 23 anyos na babae natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay sa Dagupan City. 5 minero na trap sa pinasukang tunnel sa Nueva Vizcaya. PBBM pinangunahan ng pagsira sa halos 10 bilyong pisong halaga ng iligal na droga. At miyembro ng LGBTQIA+ sa Batac City, hindi lang daw pang rampa dahil pang basketball pa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, natagpo ang patay ang 23 anyos na babae sa loob ng kanilang bahay sa Dagupan City. Ang biktima nakataob at nakakumot umano sa sahig ng matagpuan. Nakatutok CJ Torida, exclusive. Mag-isang natulog sa kanilang lumang bahay sa Barangay Pugaro, Dagupan City ang 23 anyos na si Jezel Ann Gonzalez. Alas 6 na ng hapon kahapon nang magtaka ang kanyang ina na hindi pa lumalabas ng bahay ang kanyang anak. Kaya nagpa siyang inang gisingin ng anak pero hindi raw kumikibo. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang kanyang dalaga na nakataob at nakakumot sa sahig. Sinablot ko yung bakit hindi ka gumising? Inano ko siya ng ganun. Ang nakita ko yung mga kaminanan nga nagaganon na. Ayon pa sa ina ng biktima, magulo ang buhok at namamaga ang mukha ng anak. Base po doon sa physical examination niya doon sa body, mayroon pong injury yung victim natin dito sa may part ng nguso at sa may kanyang bandang leeg. Hinala ng pulisya, sinakal at sinuntok ang biktima. Hindi pa natukoy ang suspect pero may persons of interest na raw ang PNP. Sa ngayon sir, medyo wala pa tayong nakikitang motibo sir. So yun ang iimbestigahan natin. Hinihintay ang resulta ng autopsy examination ng bangkay upang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Hustisya po. Kung paano nangyari yung pagkamatay niya po. Kasi may mga sugat siya eh. Graduate sa kursong Hospitality Management ang biktima at nakadagdasan ang kanyang graduation ceremony sa susunod na buwan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Nasa gitna ang 2 sa 5 minerong natrap sa isang tunnel sa Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa lokal na pamahalaan ng rehiyon, patuloy pa ang retrieval operations para sa 3 nilang kasama. Batay sa investigasyon, iligal umanong nagmimina ang mga minero sa tunnel na 300 metro ang lalim. Posible raw na nagkulang ang oxygen sa loob ng tunnel, kaya nahirapang huminga ang mga minero at nahirapang makalabas. Samantala, presyo ng mga gulay mas lalo pang tumaas dahil sa kakulangan ng supply ayon sa mga negosyante sa Mangaldan Public Market. Ang latest sa presyuhan, ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara noong nakarang mga linggo ay tumaas ng hanggang 20 pesos ang presyo sa kada kilo ng gulay sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Halos 1 linggo ng mataas ang presyo ng gulay na ibinibenta sa Mangaldan Public Market. Pahirapan daw ang pag-angkat ng gulay sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Bukod sa mataas na presyo, kukonti rin ang supply ng gulay, lalo na ng native vegetables. Tumaas palalo ang presyo ng ilang highland vegetables gaya ng repolyo. Oo, tumataas. Dahil sa ulan ng ulan, kukunti. Ayon sa ilang negosyante, ang madalas na pag-ulan ang dahilan ng kakaunting supply at mataas na presyo ng gulay. Ay, nagtataka sila na bakit kahapon mura pero ngayon mahal, sabi nila. Dahil sa mataas na presyo, limitado lang ang binibili ng ilang consumer. Alam nyo na, pag mura, dadamihan, pero pag mahal, pa konti-konti. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inaasahang tataas pa ang presyo ng gulay sa mga susunod na linggo. Dahil sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, asahang tataas din ang transportation cost na ipapasa ng mga negosyante sa mga mamimili. Yung transport cost siguro, pero yung
So far naman yung farm gate ang problema natin. Sa ngayon, nasa 100 pesos hanggang 110 pesos ang kada kilo ng ampalaya, sitaw, okra at talong. Nagsimula na rin tumaas ang presyo ng kamatis na nasa 40 pesos per kilo. Nasa 150 pesos naman ang kada kilo ng benguet beans, habang nasa 70 pesos ang kada kilo ng repolyo. Chris, dahil sa pag-uulan apektado yung kalidad ng gulay na ibinebenta sa mga pamilihan. Ganito kasi, yung mga gulay kasi, Chris, ay mabilis o madaling madamaged, especially yung talong at saka yung sito kapag sila ay nababad o naulanan, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsunog sa bilyong-bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa isang disposal facility sa Capas, Tarlac. 9.5 billion pesos ang halaga ng lahat ng drogang target sirain ngayong araw. Kasama na dyan ang mahigit sa 1.3 tons ng floating shabu na may halagang nasa 8.8 billion pesos. Yan ang mga nakitang palutang-lutang kamakailan sa dagat ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Sabi ng Pangulo, gusto niyang makita ang proseso para masigurong hindi na ito maibebenta. 10 oras ang itinagal ang proseso na tinatawag na thermal decomposition, kung saan susunugin sa init na 700 degrees Celsius ang kontrabando sa loob ng isang pyrolysis machine. Bago umalis sa disposal facility, nagpaunlak muna ng panayam ang Pangulo. Sa harap ng gera ng Israel at Iran, nakipag-meeting na raw ang Pangulo sa kanyang mga economic managers kahapon. Wala raw significant effect sa ekonomiya ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Ang binabantayan daw nila ngayon ay yung mga nagsasamantala sa sitwasyon. Samantala, kita sa larawang kuha ni Eliazar Lazo mula sa Calayan, Cagayan ang isang napakalaking grouper fish o lapu-lapu. Mantakin ba namang mas malaki pa at malapad pa ito kaysa sa tao? Ayon sa uploader, nahuli raw nila ito kasama ng iba pang mangingisda sa Babuyan Channel sa pagitan ng Santa Ana at Camiguin Island sa Cagayan. May timbang na 141 kilos ang lapu-lapu at naibenta sa halagang 12,000 pesos. Bihira lang daw mabihiyaan ng ganito kalaking isda ang mga mangingisda sa lugar. Kaya laking gulat nila nang makahuli nito. Ayon sa mga eksperto, ang mga isdang lapu-lapu ay maaaring lumaki hanggang 8 feet long at tumimbang ng hanggang sa 200 kilos. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nasawi ang isang lalaki sa pananaksak sa Binmalay, Pangasinan. Nakatutok, CJ Turida. Makikita sa amateur video na may binubuhat na lalaki at isinakay sa van upang madala sa hospital gabi noong Sabado. Ang lalaking binubuhat, biktima raw ng pananaksak. Nangyari ito sa Barangay Parayaw, Binmalay, Pangasinan. Nakilala ang biktimang si Stevenson Rosario, 22 anyos, residente ng Barangay Ambatel, Calasiao, Pangasinan. Nangyari ang insidente habang bumibisita ang biktima sa bahay ng sospek. Medyo nagkainitan sila na nakapagsagutan sila hanggang sa humantong dun sa sigawan nila na kumuha na po si suspect ng kutsilyo at agad na po na pinagsasaksak yung ating biktima. 3 saksak ang tinamo ng biktima sa dibdib, tagiliran at likod. Dinala pa sa ospital pero namatay habang ginagamot. Naghihinagpis ang kaanak sa sinapit ng biktima. Hustisya ang kanilang sigaw. Inaresto ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng PNP. Kinilala ang suspect na si Luis Dave Lagatao, 21 anyos, residente ng Barangay Parayaw, Binmalay. Sinubukan ng GMA Regional TV na makapanayam ang suspect pero tumanggi nang ipakiusap na mga kaanak na nataon na bumisita sa kanya roon. Ang final po natin is murder pero nag-fall po siya ng homicide gawa ng hindi po na-recovered yung pinangsaksak sa victim natin. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Planong ipatupad ng Department of Agriculture ang paglalagay ng label sa mga karneng baboy sa mga palengke. Posible raw na ipatupad yan sa Agosto.
Ayon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, yan ay para malaman ng mga mamimili kung produced locally o imported ang karneng bibilhin. Paraan din daw yan para matiyak na maganda ang kalidad ng bibilhing karne. Wala pang komento ang iba pang industry stakeholders sa plano ng DA. Madalas na pagbaha sa tapat ng isang barangay hall sa Bangaldan, Pangasinan, posible o problema ng ilang residente at mga opisyal. Naritong report. Ngayong tag-ulan, laging may dalang bota si Marimar tuwing pumupunta sa barangay hall ng Lanas sa Bangaldan, Pangasinan. Kaunting ulan lang kasi naiipon na ang tubig sa harap ng barangay hall. Napipilitan siyang lumusong sa tubig, ganun din ang mga residenteng may transaksyon sa barangay. Malaking epekto din yun, ma'am, kasi po pag nakachinelas kami, syempre mababasa po kami pagpapasok po dito sa barangay hall. Matagal na raw itong problema sa barangay. Walang drainage canal sa tapat ng barangay hall at dahil mababang lugar ang kitatayo ng gusali ay agad naiipon ng tubig. May katagalan din bago humupa ang baha. Mula lang siguro mga 20 minutes. Kung napupunta ng tubig dito, napiktado nga po rito, lalo sa mga bisita po. Sisimula na sa susunod na buwan ang konstruksyon ng drainage canal sa tapat ng barangay hall na didiretso o kukonekta sa irrigation canal. Makikinabang din sa proyekto ang mga residenteng nakatira malapit sa barangay hall na madalas ding binabaha ngayong tag-ulan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area sa kaluran ng bansa pero nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 630 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Pa-northwest ang pagkilos nito kaya mababa na ang tsansang tumbukin pa ang Pilipinas. Patuloy itong lalayo sa bansa at hahatakin din papalayo sa par ang habagat. Posibleng mabawasan ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw pero posible pa rin ang ulan dahil sa thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang lugar na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang pagulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Voter registration sa July 1 hanggang 11, sinuspindi ng COMELEC. Sundan sa report. Suspendido ang voter registration para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections na nakatagdasan ng isagawa sa July 1 hanggang 11 ngayong taon. Ililipat ang voter registration sa huling linggo ng Oktubre na magtatagal hanggang Hulyo sa susunod na taon. But the reason is yun pa rin, yung move nila nga na ma-postpone yung scheduled barangay and SK elections in December 1, 2025. Habang wala pang desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang ipagpaliban ang eleksyon sa November 2026, hindi rin titigil ang COMELEC sa kanilang paghahanda para sa BSKE 2025 para hindi sila magahol kung sakali man na i-veto ng Pangulo ang bill. As to the other preparations, COMELEC will proceed yung mga procurement stages, activities. Tuloy pa rin siya. 2023 nang maupo ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at sangguniang kabataan ngayon. Kung sakaling pipirmahan ng Pangulo ang postponement, tuloy ang kanilang termino hanggang December 2026. Pero kung sakaling matuloy ang eleksyon sa Disyembre, the voters list that will be used, the number of registered voters, yung ginamit natin noong May 12. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, let's meet our first ever Ultimate Campus Cutie, ang Sparkle Prince from the South na si Mad Ramos. Mula sa 300 hopefuls at mga nakapasok sa top 20, nag-shine ang talento at charm ni Mad sa Sparkle Campus Cutie Search. Angat ang star factor ng student-athlete from Mindanao sa iba't ibang workshop at challenges. At ngayon, ready nang magpakilig si Mad sa Campus Crush with a Cause. Isa sa mga naging hurado at pumili kay Mad, si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Mapapanood ang winning journey ni Mad this Friday sa YouTube at Facebook pages ng Sparkle GMA Artist Center.
I think nag-shine siya talaga, lalo na sa question and answer portion. And I can see his confidence. Meron siyang malakas yung personality niya, na malakas yung drive niya for excellence. So I think he'll be a very good addition to Sparkle. Gusto kong i-represent yung Muslim community na kayang-kaya natin makipagsabay sa gantong larangan, sa gantong industry. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Hiniling ng US Embassy sa non-immigrant visa applicants na gawing public ang privacy settings ng kanilang social media accounts. Sakop daw dyan ang mga aplikante ng non-immigrant visa na Type F, M at J. Ayon sa US Embassy sa Maynila, pinapayuhan nilang i-public ang social media accounts ng mga aplikante para sa vetting process ng pagkakakilanlan ng aplikante at kung papayagan silang makapasok sa Amerika. Ang F non-immigrant applicant visa ay bibigay sa mga gustong mag-aral sa Amerika. M naman para sa non-academic studies o vocational ang pakay sa Amerika. At ang J non-immigrant visa ay para sa mga bahagi ng cultural o educational exchange visitor programs. Dagdag pa ng embahada mula 2019, requirement na para sa mga immigrant at non-immigrant visa applicant na ilagay ang kanilang social media identifiers sa sasagutang form. Reserbang supply ng langis sa bansa aabutin pa ng 1 buwan ayon sa DOE. Sundan sa report. Sa pinakahuling inventaryo ng Department of Energy, aabutin pa ng halos 1 buwan ang reserbang supply ng langis sa buong bansa. 15 araw pang reserbang supply sa LPG, 28 araw sa gasolina, 26 na araw sa diesel, habang 102 days naman sa supply ng kerosene. Sa kabila ng sapat na reserba sa produktong petrolyo, ipinaliwanag ng DOE na nagtataas ng presyo ng produktong petrolyo dahil kinakailangan sumabay sa international oil market pricing. Kasi ang ginagamit natin, market pricing. Mahirap kasi yung inventory pricing. Tsaka pareho lang din. Halimbawa, nabili nila ngayong na mahal. Yes. Diba? Mahal. Halimbawa, kasolusyonan ng problema, pababa na sa international market, ipipilit nila na itong binibenta nila, mahal pa rin. So, mahirap mong i-monitor yun. Ano nga ba yung volume na na-dispose nila na mahal? Sa datos ng LTFRB, nasa halos 100% na ng mga driver at operator ang may mga fuel subsidy card sa Region 1. Pero ang hinaing ng mga tsoper ay hindi naman sila ang nakikinabang sa programa na ito ng national government, kundi ang mga operator. Sabi nila para lang sa mga operator yun, pero ang pagkakalam po namin, ma'am, yung tawid pasada na yan para po sa mga operators and drivers. Pero ang nangyayari po kasi, ma'am, sa mga ibang mga operator, hindi po nila binabahagigan yung mga driver. Sakaling magkaroon ng dialogo ang transport group sa LTFRB, isa raw ito sa kanilang nais na mabigyang linaw. Samantala, mananatiling nakamonitor at nakaabang ang One Pangasinan Transport Federation sa oil price adjustment sa mga susunod pang linggo, ang kada litro ng diesel. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang world-class na 4.8-kilometer racetrack ang itinayo sa Barangay Prados Yongco sa Lubao, Pampanga. Disenyo ito ng Tilke Engineers mula sa Germany, ang arkitektong nasa likod ng F1 circuit sa Jeddah, Saudi Arabia. Inaasang magiging bagong tahanan ito ng mga Formula 3 races at car enthusiasts sa bansa.
Target nitong tapatan ng mga prestiyosong racetracks ng Monaco, Singapore, Macau, Malaysia at Gitnang Silangan. Sa loob ng 1.5 taon, inaasang matatapos ang konstruksyon at pagsapit ng finish line, ang Pampanga ay hindi lang makikipagkarera, kundi mangunguna na din sa larangan ng racetrack. So this is going to be a club track that will host multiple national races. It's going to be 4.8 kilometers and one of a kind in the Philippines. Kinagigiliwan naman ang 26 anyos na miyembro ng LGBTQIA+ sa Batac City sa Ilocos Norte dahil sa kanyang galing sa basketball. Bagamat malambot ang kanyang puso, matigas naman daw ang kanyang katawan tuwing sumasali sa basketball. Sa katunayan, siya ay forward player ng kanilang team. Siya si Yasmin Dido Villanueva, na proud LGBTQIA+ queen at basketball player. Second year high school, nang una daw siyang sumali sa basketball at doon nakita ang kanyang galing sa paglalaro ng bola. Dati raw nakaranas ng diskriminasyon at pambubuli si Yasmin tuwing sumasali sa tournament, pero hindi naman siya nagpapatalo. Hindi lang basketball, kundi sumasali rin daw siya sa mga beauty pageant. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.